From food trip to shopping hanggang classic perya rides, meron yan sa isang papaskong pasyalan sa Marikina. At mula roon, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Nakaraos na naman ng isang linggong trabaho ang ating mga kapuso itong week na ito. Doon sa mga gusto magpagpag ng kanilang mga stress, may mga isasuggest ako sa inyong mga galaan. Siyempre yung mga may Christmas feels na. Kung taga Metro Manila kayo, sadyain nyo itong Marikina Riverbanks Christmasaya Carnival. For all ages ito, pero pinakamasaya siguro ang mga bata dahil sa mga classic peryahan rides. Sa ibang amusement park, medyo mataas na yung presyo. Dito, kaabot kaya pa. Papatok din sa mga kabataan kung bargain shopping ang hanap dahil sa dami ng mga mabibili sa Tianggian. Pwede rin silang mag-chill sa kanilang sunken garden facing Marikina River. Kahit magkakasama lang kami, actually nakaka-help na yun para ma-relieve yung stress namin. Magandang time to, para makapag-relax sa mga dumaang week po. Ang hirap din tanggihan ng amoy ng kung ano-anong nilulutong pagkain sa mga food stalls. All red with a touch of gold naman ang inilawang Christmas tree sa isang mall sa San Juan City. Not your regular giant Christmas tree dahil 30 talampakan yan ng pinagpatong-patong na giant Christmas balls. May pa-snow effect pa sa lugar at choir and orchestra na lalong nagbigay aliw sa mga bisita. Very beautiful. Ramdam na ramdam ko yung Christmas na. Ramdam po yung yung Christmas spirit. Christmas is in the air na rin sa Lipa City, Batangas matapos sa pailawan ang mahigit 40 talampakang Christmas tree sa Plaza de Independencia. Sinundan pa yan ng fireworks display. Sa likod ng Municipal Hall ng Abukay, Bataan, may dinarayo namang Christmas food bazaar. Hindi talaga tayo mauubusan ng gagalaan dahil habang papalapit ang Pasko, pasulpot pa ng pasulpot ang iba pang mga Christmas pasyalan na atin namang inaabangan. Live mula dito sa Riverbank sa Marikina City para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Halos hindi na napahinga ang Pilipinas dahil po sa sunod-sunod na bagyo. Paubos na ang 8 bilyong pisong Quick Response Fund ng gobyerno pero pupunuan naman, sabi ng NDRRMC. Nakatutok si Darlene Kai. Habang binabayo pa rin ang bagyong Marce ang Hilagang Luzon, 5 tulay na ang hindi madaanan sa Cagayan Valley ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 8 kalsada rin ang di na madaanan sa rehiyon, pati sa Ilocos Region at sa Cordilleras. At may mga kalsadang apektado ng landslide sa Peña Blanca, Cagayan at Adams, Ilocos Norte bagamat walang nasaktan. Wala ring naitalang patayo nawawala dahil sa bagyong Marce sa ngayon. Pero 32,000 ang lubhang apektado, kabilang ang 17,000 nasa evacuation center sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Tuloy-tuloy naman ang tulong ng mga lokal na pamahalaan at Social Welfare Department sa mga binagyo. Bagamat kailangang punuan muli ang paubos ng 8 billion peso Quick Response Fund ng gobyerno dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa Pilipinas. We got, of course, the commitment from the President himself that they will replenish this. Mahalaga yan lalo sa mga lugar sa norte na mahihirapan kung daanan na naman ng mga susunod na bagyo. Saturated na yung mga lupa na dinaanan ng Christine, dinaanan ng Leon at ngayon ng Marce. Ang implication yan, yung landslide-prone areas will be more vulnerable.
Bukod sa mahigpit na pagbabantay at paglilikas bago dumating ang mga bagyo, nagpaalala ang ahensya sa pagsangguni sa geohazard map ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Paalala naman ng Pangulo, hindi dapat mawala ang matinding aral na iniwan ng Super Typhoon Yolanda na kumitil sa buhay ng mahigit 7,000 tao, 11 taon na ang nakararaan sa buwang ito. Kaya dapat anyang paigtingin pa ang mga hakbang para pigilan ang climate change at siguruhin ang mabilis sa pagbibigay ng tulong sa mga mangangailangan. Kabilang yan sa mga nabanggit ng palasyo na tututukan ng Pangulo kaya di mo nadadalo sa APEC Summit ngayong taon. Unang pagkakataon yan mula nang maupo siya sa pwesto. Ipinadala si DTI Secretary Maria Cristina Roque bilang Special Envoy para sa pagtitipon sa Lima, Peru. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nanumpa bilang bagong GMA Anti-Piracy Ambassador si Kuya Kim Atienza. Kim Atienza? One, more. Happy guys. Dumalo sa oath-taking ni Kuya Kim ang mga kinatawan ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPO na sina Director General Attorney Roel S. Barba at Deputy Director General Attorney Ann Claire C. Cabuchan. Napili si Kuya Kim para maging ambassador dahil sa matagal nitong karanasan bilang host at public servant. Bukod sa mapagkakatiwalaan, malaki rin na ang reach sa television ni Kuya Kim na gabi-gabi nang mapapanood dito sa 24 oras. Grateful naman si Kuya Kim sa tiwala at malaking karangalan sa ikatlong taon niya sa GMA. Ang illegal streaming sites po ay napaka-harmful hindi lamang sa atin kundi sa ating mga anak. Ito po ay makakasira sa ating kabataan at sa ating hanap buhay dito sa telebisyon, sa pelikula at sa musika. Hindi dapat tumaas sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng mga regular at well-milled na bigas sa Metro Manila. Yan ang napagkasunduan ng Agriculture Department at ilang pamunuan ng mga pamilihan. Kung kailan yan ay isa sa katuparan, tinutukan ni Bernadette Reyes. 40 hanggang 54 pesos ang presyo ng isang kilo ng bigas na namomonitor ng Agriculture Department sa mga pamilihan sa Metro Manila. Depende kung inangkat o kung well-milled ba. Pero sa pwestong ito sa Quezon City, 48 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang good news, simula sa Lunes ay may mabibili na rin ganyang klase ng bigas sa 43 pesos kada kilo. Alinsunod ito sa kasunduan ng Agri-Department sa mga lider ng mga market association sa Metro Manila na dapat 3 hanggang 5 pesos lang kada kilo ang kita sa bigas. With this agreement kanina, we're hoping na talagang masustain na hindi lang siya pili, kundi talagang ito yung magiging standard na pag regular at well-milled, talagang dapat hindi tataas ng 45 ang presyuhan dapat sa palengke. May abot pa naman kami doon. Na bahagya lamang. Kaya pagbibigyan natin. Paano po kayo kikita kung na... Ay dito sa iba na lang kami huhugot. Basta't magkarolaan ng 42. Siyempre, titingnan din namin kasama sa meeting of course kanina ang enforcement at saka ang aming implementation team, pangunguna ni ASEC Itos. Part din, titingnan kung merong probability ng profiteering. Susunod na rin daw ang ibang probinsya, bagaman hindi sinasantabi ang posibilidad na maaaring may bahagyang epekto ang mga nagdaang bagyo sa presyo ng bigas. Pagdating naman sa supply ng baboy, siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng baboy ngayong magpapasko, bagamat maaari raw magkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo. Sapat rin daw ang supply ng native na baboy para sa mga maghahanda ng lechon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inaasahang lalo makakaapekto sa trapiko ang Christmas rush ngayong palapit na ang Desyembre. Kaya lalo pang pinaiigting ang mga operasyon kontra sa gabal sa daan. At nakatutok si Oscar Oida. Nakakabit na ang kadenang panghatak sa isang SUV na iligal umuno nakaparada sa may C5 Service Road sa Taguig nang lumabas ang may-ari ng sasakyan. Pulis ako! Tirigan niyo ako! Sir, may pag-usap ka ng maayos. Pinaandar nito ang sasakyan.
Nang makausap ni MMDA SOG Chief Gabriel Go, nagpakilala itong dating nasa linya ng law enforcement. Pinapahinto ka, sinabihan ka na nga merong chain na, pinaandar nyo pa rin. Gigilid ko lang ako kasi kakausapin ko ang pinaka-chief. Yeah, pero still, hinto mo, gusto mo kausapin, you tell the enforcers. Hindi po yung itatakbo yung kotse. Kasi paano kung meron pong enforcer pala sa ilalim mo? Kalaunan, hinatak na rin ang kanyang sasakyan. Isa lang yan sa mga nahatak na sasakyan sa isinagawang bantay sa gabal operation ng MMDA sa may northbound lane ng C5 Service Road kaninang umaga. Basta't unattended, tow agad. Pero kung may driver, tinitikitan na lang. Nahatak din ang motorsiklong ito pagkat ang rider nito wala palang lisensya. Pinunterya din ng mga taga-MMDA ang mga nag-illegal terminal ng mga tricycle sa lugar. Mismong bike lane na kasi ang sinasakop nito. Loading area, ibig sabihin magsasakay kapag may pasahero. Pag walang pasahero, dapat wala kayo dyan. Diba? Bigyan nyo rin naman ng konsiderasyon yung mga gumagamit ng kalsada. Tulad po nito, bike lane po to. Wala naman gumata ng bike lane. Kahit na, bike lane pa rin yan. Kinahapunan, ang kahabaan naman ng Commonwealth Avenue ang pinasadahan ng mga taga-MMDA. Huli ang mga nakaparada ng alanganin. Sinita rin ang ilang mga vendor na umaabot na sa kalye ang mga paninda. Ayon sa MMDA, di sila magsasawa na araw-arawin ang mga pinasadahang lugar. Sa Chino Roces naman, nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang mga nakatigil na sasakyan sa isang paaralan. Sinusubukan pa ng GMA News na makausap ang Public Service Department ng Makati tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. The war goes on sa asawa ng asawa ko. Pero kabaliktaran ang mga love life ng mga bida. Si Jasmine Curtis Smith, suportado ng BF kahit sa love scenes. At habang si Raver Cruz, proud BF kay Julian San Jose na isa ng calendar girl. Makichika kay Aubrey Carampel. Tanggap ko na po yung nangyari. Let's just all move forward. Tuloy sa gantihan dahil sa maling akala ang mga karakter ni na Jasmine Curtis Smith at Kylie Padilla na sina Christy at Hannah sa tumitindi pang eksena sa hit GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Ang di alam ng dalawa, si Shaira, played by Lizelle Lopez. Bakit ka nandito? Uy! Hannah! Ang nasa likod ng pagkasunog ng eskwelahan ni na Christy. At pagkakaaresto kay Hannah na napahiya pa sa isang event. Dahil sa intense scenes, marami ang hooked sa serye na sobrang ipinagpapasalamat ni na Jasmine at River Cruz. Marami pang mangyayaring pagbangon. Nakita naman nila na hindi talaga natatapos ang kasamaan ni Shaira. Hindi talaga matatapos. It's about time. Ang dami ng mga nangyaring pag-aapak nitong si Shaira sa kanya. At I think and I feel ang ating audience gutom na rin na si Shaira naman ngayon ang maapektuhan at bumagsak. Bukod sa series, isa pang pinagkakaabalahan ni Jasmine ang pagbibidahan niyang thriller film na Money Slapper. Na-challenge daw si Jasmine na talagang ni-level up daw ang kanyang acting at mayroon pang intimate scenes with John Lloyd Cruz. It's a good piece to work on, and also I think yun nga na kasi ako parang mas pinapaangat niya yung kakayanan ko kada bagong proyekto na may ganong klaseng kapareha. Pag-amin ni Jazz, hanggat maaari hindi pinanonood ng boyfriend niyang si National Youth Commission Chairperson Jeff Ortega ang movies niyang may love scenes. Pero very supportive daw si Jeff kahit na nasa magkaiba silang industriya. Speaking of supportive boyfriend, ganyan din daw si Raver para naman sa nobyang si Julian San Jose na recently ay nilaunch bilang calendar girl. Proud BF nga raw si Ray na pinakaunang humingi ng copies ng calendar na tinawag niyang obra maestra. Lahat ng blessing na dumarating sa kanya, deserve niya lahat yun. Nakasupport lang ako. Hindi ako mahigpit sa ganun. And for me, wala akong sa posisyon na pagbawalan siya ng kahit ano. I mean, it's her decision and tama naman. Aubrey Carampel, updated to showbiz happening.
Nag-uumapaw ang good reviews habang lalong tumitindi ang pulang araw. Kabilang ang mga eksena ni Hiroshi played by David Licauco. At grateful si David pero ini-improve pa raw niya ang acting sa tulong ng kanyang team at co-stars. Makichika kay Lars Santiago. Sino ang pasimulo ng pagtakas? Well applauded ang sunod-sunod na mabibigat na eksena sa pulang araw. Kabilang ang madamdaming tagpo na ito ni Dolores na mahusay na ginampanan ng premyadong aktres na si Isay Alvarez Senya. Bulaklak, agad sumisikat. Puring-puri rin ang eksenang ito ni Ryoichi Nagatsuka. Ano nangyayari? Ano gagawin niyo sa akin? Gayun din si David Licauco. Fight for your rights! Nakakatabaro ng puso para kay David kapag nakakatanggap siya ng papuri sa pagganap as Hiroshi. I'm still not the best. I'm still improving. I'm still learning. You know, like learning from Alden, from Barbie to Sanya, also Dennis and everyone, diba? So yeah, and I also give credit to Direk Dom. Like I would say, he gave me the green light for me to be like this, diba? So for me to be creative, gives me a lot of inputs. Pero di pa raw tapos ang tumitindi at nakakagulat na mga eksena. May mamamatay. So, kailangan nilang abangan yun kung sino ang mamamatay. Also, pa-intense ang mga eksena titular. Si Hiroshi, like, malaki yung switch niya from, you know, like being a medyo nice guy. Ngayon, parang he is fighting for his life and also fighting for the love of his life. Samantala, dahil 47 days na lang at Pasko na, nakaplano na raw ang mga gagawin ni David kasama ang kanyang pamilya. Going to Balasin with my family, 24 to 26. And yun, spend time with my friends, relatives, family. And after pulang araw, I plan to go to Bicol, to my mom's province, hometown. Dahil na-miss na ako ng aking lola, tinatawagan niya ako araw-araw, kailan daw ako uuwi. Mas masaya rin daw ang Pasko ng pamilya ni David dahil dumating na ang kanyang kapatid na babae, kasama ang anak nito. Nakakatuwa yung may baby na, para nagkaroon ng light sa family namin. And yeah, I mean also the presence of my sister, kasi I'm super close to her talaga. Actually, mag-photoshoot nga kami na never naman namin ginawa talaga. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 47 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.